Alamin ninyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin ang nagsasaya. Parang walang problema o di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Sa kalye ng Anlage ng Binondo, sa isang malaking bahay, nakatira si Don Santiago de los Santos, na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabaitan. Isang gabi sa kanyang tahanan. Sus, Joseph, maghintay lang ang mga bulagsa. Makalaking handaan nito. Ano sa tingin mo? Naturalmente, because Tiago ay napakayaman. Hindi na niya lahanin ang bumasta ng labi. Nahahati ang bulwagan ng bahay sa dalawa. Sa isang banda naroon ang mga kalalakihan at kababaihan. Nakakasayahan sila habang nakapapalitan ng mga kuro-kuro at lupa. Sa isang banda naman ay makikita si Padre Damaso, ang dating kura ng San Diego. Si Padre Sibayla, ang dating kura ng Binondo. Si Ginoong Laruja at si Teniente Guevara naman ay nandun. Kumpara sa mas maraming mga nasa kabilang banda, mas maingay pa ang usapan ng apat na nabanggit. Pinakamaingay sa kanila ay si Padre Damaso. Nakaya mo talagang bansang ito. At ang ibang pamamahala dito, kumpara sa pamahala ng Madrid. Ang masama pa, puro mga Indio. Ayaw ko talaga sa mga Indio. 20 taon ako nagsilbi at nagtiis at nagpagbibil ng kanin at sagi ng bayan ng San Diego. Bilang pura paro. Ngunit kung umalis ako, ay ilang matatanda at hermanos terceros naman naghatid sa akin. Mga walang ganang katao. Magdandaan siya ba dito? Magdanda sa ilalim ngayon ng hindi. Tama siya, reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayo mag-alala. Matagal na hindi tinituring ni Tiago ang kanyang sarili bilang Indio. Malayo na siya sa ganong mga walang ganang na tao. Sigurado naman hindi kasing saklap sa inyo at sa amin. Naku, masasayang ka na ng pera sa pagpunta rito. Wala kang ibang kakainin kundi tinola sa handaan at matutulog na hindi nasisiyahan. Pagkaraan ay makikita si Ibarra na nakikipagkilala sa mga kalalakihan at kababaihan sa kabilang banda ng Bulwagan. Marapatin ninyong gayahin ko ang tradisyon ng Alemania na nagpakilala ng kaibigan kung wala naman siya kakilala. Ikinagagala ko po kayong makilala. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Ikinagagalatan namin makilala Crisostomo Ibarra. Kahit na magaganda ang mga taga-Europa, wala pa rin tatalo sa ganda ng mga kabaihan ng ating bansa. Ay, sus, kasi nangalingan. Marahil ay dala mo rin iyong tinuran galing sa ibang bansa. Si Ibarra ay lumalakad na di ba kung saan siya papatungo. Sa mahinang lakad ay narating niya ang liwasan ng Binondo. Nagpatuloy siya sa daang sakristeya. Naroon na mga insik na matatanda na nagtitinda ng mga sorbetes at mga babaeng nagbibili ng punong kahoy. Ginoo, tumangang ito ay para lamang ibang taon ko. Pilok at maliin yung tao. Ipagpatawad mo ang wari kong minamahal. Padalas sa sobrang ngayon ay alam ko na kung bakit si Kapitan Tiago ang nalalaman. Kanyang kasalanan sila ay sumalit ay pinagamayan ng buong. Ang gayong ama, gaya ng mundo, isang sa mga kagalang-galang. Buon sindi. Wala nang mas mahigit pang grupo. Mga tao na ginoroy na ganun. Pero mga tao na gumaroy sa mga kalakad ng kamahalaan, yan wala naman silang alam. At kung kayo tulad sa mga ganito, nagsisisi na kayo. Hindi pwede makialam ang mamamayan sa mamalakad na pamalaan. Lalo na sila ay mangmang at walang pinag-aralan kagaya ng iba. Minsan ang mga atelyero, nangungulit ka sa mga atelyero. Noo, maaari mo bang basahin ang laban ng sulat? Umalis sa kayo sa diraan ko. Kung ayaw niyo magkulong sa kwartel. Talaga, ikaw kaluma kami. Basahin mo muna ito. Mas batang bata! Oy, teka lang! Huwag mo silang saktan. Huwag kang makialam dito, tanda! Teka.
Yan ang dapat sa'yo! Ano ba nangyari sa kanila? Ah, Diyos ko, ang bata. Ang bata. Ang bata po. Diyos ko, ang bata. Tulungan mo nila. ah. Ano po? Patawarin niyo ako si Sir po. Senyores, Kapitan Tiago, papabalik ko lang lamang mula sa Europa at kailangan ko ng lubisan dahil pupunta pa ako sa San Diego. At dahil sa Todos los Santos, may kailangan akong pupuntahan. Hindi ka na ba talaga magpigilang umalis? Sana nahintay mo pa ang aking lang si Maria Clara. Alam mo matagal na kanya hinintay. Importante talaga aking tatagpuin. Walang matibara. Muchas gracias. Pagkaalis ni Ibarra ay halata na mukha ni Padre Tomaso ang matinding inis tungkol sa buong araw. Nakita ninyo? Minsan napakasama ng bunga ng papadala ng inyong mga anak sa ibang bansa upang mag-aaral. Lumaki ang kanilang ulo at itinutuloy nila ang kanilang sarili na mas mataas. Mawawalan nila ang galang! Samantala sa bahay ni Kapitan Tiago, Gusto ba ang mga bisita sa handaan, Isabel? Dapat si Chicago. Sigurado na po. Nalulungkot ako lamang at kailangan umalis si Ibarra sa gitna ng kasiyahan. sa pag-uusap ng dalawa ay sumibad si Maria Clara, ang kanilang itinitanging dilaw sa buong. O siya, maiwan mo na kayo mag-ama. Mag-aayos pa ako sa kusina. Tila yata may bumabagabag sa inyong kalooban, Ama. Mayroon nga po ba? Walang ano Maria. Nagpapasalamat lamang ako sa Panginoon at biniyaan niya tayo ng maayos na buhay. Ngunit sa wari ko'y mas masaya. Sana tayo kung ang iyong ina ay hindi nawala sa atin maaga. Papa, huwag niyo nang balikan pa ang nakaraan. Mabuti pa ay matulog na kayo. Panigurado ay pagod na pagod kayo mula sa pagtanggap ng magsita kanina. Salamat ako sa Diyos na binayaan niya ako na napakabait at napakapigitang anak katulad. Habang nahiga si Kapitan Tiago sa kanyang kama, naisip niya ang mga panahong lumipas nung sila ay binata. Hay buhay, mahal ko ng esposa. Naway makapiling ng lungkot ang iyong kaluluwa. Sumalangit ka nawa. Mahabaging Panginoon, tanghali na. Ano kaya ang dahilan ang kanyang pagkahuli? Magandang umaga po, Isabel. Nais ko lamang makausap si Maria Clara. Ay, nandyan ka na pala. Halika, tumuloy ka. Tap. Maestra si Gabi. Salamat naman. Tumulaw kang muli sa aming tahanan. Magandang tanghali po, Don Tiago. Nais ko lamang makausap ang inyo. Abay, sige, Clarita. Kumaisa si Baro. Salamat naman na dumalaw kang tahanan. Samantala sa San Diego ay abala ang mga sepulturero sapagkat bukas ay Todos de los Santos na. Nag-uusap ang dalawa sa kanila habang may hinuhukay na bangkay. Marunong na tayo mabukay. Mabuka kayo. Pare-pareho mga bagong libing yan. Ayun ko na. Nagdugo pa ang mga puso. At ang mga buhok. Masyado kang masilan. Kung ikaw humukay sa ginawa ko, isang bangkay, 20 araw nililibing, gabi pa noon, umuulan, at nawalan pa ako ng ilaw. Kaya kilabot naman ang sinabi mo. Natanggal pa ang mga pako sa ataol, kaya lumabas ang kalating katawan ng bangkay. Nagsaka ng baho at binuhat ko sa malakas na ulan. Bakit? Bakit ginagawa mo? Bakit? Bakit nahukay ang mga bangkay? Sino nag-utos sa'yo? Sino pa? Kundi ang kurang malaki. Anong ginagawa mo sa mga bangkay? Ika magtanong kay Guardian Civil.
ang utos sa akin, ilibing ito sa mga insect. At hindi ko nagawa yon dahil umulan. Hindi ko mahukay. At ayaw ko na mahukay. Tabahan ko isa. Bako yung isang bungo. Nabiyak! Panigurado, hindi ko matutulog na mamayang gabi. Dahil sa Todos los Santos, noong araw na yon ang sementeryo ng bayan ng San Diego ay nabuhay muli. Dahil sa pagdagsa ng maraming tao. Pumunta rin si Ibarra para bisitahin ang puntod ng kanyang minamahal na ama. Kasama ang isang utusan. Alam ko po ba ang puso ng aking ama? Opo, Senyorito. Lagyan ko pa nga yun. Lamang atin pa at hindi ko makalimutan. Nakalapas ang ilang taon, ngunit hindi pa rin nila makita ang puntod. Akala ko po ba ay alam nila ang puso ng aking ama? Dispenso po, Senyorito. Ngunit, hindi ko alam kung bakit wala ang puso ng iyong ama. Magtanong ka doon sa sepulturero kung bakit ganoon ang puntod ng aking ama. Walang galang na po. Ngunit, meron ba kayong nakita o malaking krus na puntod na may nakalagay doon na Black Valley parang? Ah, yung krus sa puntod na may bulaklak? Sinunog ko na. Sinunog? Opo, pinasunog po yun ng kurang malaki. Kung gayon, bakit hinukay nyo ang bangkay ng aking ama? Inutosan po ko ay palibing ito sa mga libingan ng mga China. At ginawa mo naman ang sinabi nila? Hindi po. Napagkapigat ng bangkay niya at napalakas ng ulan. Kaya inilagak ko ang bangkay niya sa ilog. Natawag ko sa inyo. Samantala, sa labas ng bayan ay makikita ang maliit na dampa ni Narcisa, ang ina ni Basilio at Crispin. Masaya siyang nagluluto ng tuyong tawilis, tapang baboy ramo at isang hita ng patong bundok na nahingi niya kay Pilosopo Tasio. Nagsain din siya ng maputing kanin at namitas ng kamatis sa kanyang bakuran upang gawing sausawan. Pedro, mahal, sigurado matutuwa talaga ang ating mga anak dahil inihanda ko ang kanilang mga paborito. Inihanda ko ang pritong tawilis na maraming kamatis na paborito ni Crispin. Nagpapasalamat ako ni Pilosopo Tasio na binigyan na tayo ng paa ng pato at baboy ramo. Sigurado talagang maglalaway talaga si Crispin. Maglalaway talaga si Basilio nito. Nagutom na ako, Sisa. Pero, Pedro, para sa mga bata yan. Bago pa matapos ni Sisa ang sinasabi, ay nakain na ng kaniyang sugapang asawa ang ulam. Pakiramdam niya ay siya ang kinakain nito. Wala na lang siyang magawa kundi ang pigilan ang luha. Bago pa matapos ni Sisa ang sinasabi ay nakain na ng kanyang sugapang asawa ang ulam. Pakiramdam niya ay siya ang kinakain nito. Wala na lang siyang magawa kundi ang pigilan ang luha. Aalis na ako. Ha? Hindi mo hintay ng mga bata? Walang susunduhin si Basilio yan sa simbahan kung aalis ka. Ano bang nangyari sa iyo, Pedro? Ah, ganun ba? Nagawa pa si Sisa sa sobrang kalungkutan niya, kaya't pinasaya niya lamang ang kanyang sarili sa pagkanta. Nagluto na lamang siya ng natirang 3 pang tawilis at tiniis ang kanyang gutom. Dahil alam niyang hindi nakakasyang ulam sa 3 araw. Nagulat niya lamang siya dahil sa sumusunod na nangyari ay dumating si Basilio na humahangos. Inang! Buksan po niyo ang pinto! Magandang umaga po. May iari ko na sana akong gulay para sa malaki na puro. Unawain mo. Ngunit po, hindi pwede makausap ang pari. Masakit siya. Ano? Sige na po, kahit isang saglit lang po. Napaka-importante lang talaga ang sasabihin ko sa kanya. Huwag mo kaming gulahin. Ayusin ko muna ang lahat bago magbuka ni Wayway. Hindi ko gusto sumama sa pari. Bakit? Takot ako sa kanya. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi niya.
Magandang gabi, Padre. Alam mo sa labas, sila tanggap ko ang imputasyon mo. Maria Clara, aalis na ako. Sumasalubong si Elias kay Ibarra habang naglalakad. Oy, teka lang. Ikaw si Jesus mo Ibarra, ba? Nagkalangan ako sa iyo. Ano yun? Humingi ako ng tulong. Sumama ka sa akin. Papunta sa lawa ang mga kaibigan ni Maria Clara upang magpiknik. Pinagsabihan na sila ni Maria Clara at ni Tia Isabel na huwag maingay dahil baka makarinig ang mga natutulog sa lawa. Huwag kang maingay. Baka mag-isa yung mga natutulog. Nakarating na sila sa bangka at nagsakay at nagsimula ng maglayag ang barko. Nasa gitna ng lawa na sila, karating na sila sa bangka at nagsakay. Nagsimula na maglayag ang barko at nasa gitna ng lawa nang biglang may buwaya na biglang lumitaw. Nag-umpisa ito pagulong. Sinubukan ni Ibarra na tulungan ang bangkero, ngunit ito ay huli na. Sinubukan ni Ibarra na tulungan ang bangkero. Salamat sa tulong, Senyor. Walang anuman. Nang ligtas na ang lahat ay nagtulungan sila upang makabalik sa bayan. Tagumpay ang proyekto ni Ibarra. Habang itinayo ang paralan, nalansag ang paghugos at nabuhay si Ibarra. Ligtas ako! Ang taong naghuhugos! Naku, nahulugan siya ng bato! Haguin. Haguin niyo ang bangkay niya. Ako na ang bahala sa libing. Kailangan natin ng investigasyon. Hindi na. Papatayin niya sana ako pero pinatay niya ang sarili niya. Pasamang simula. Nagabi. Senyor, may gusto kong mausap sa inyo sa labas. Sino ba siya? Hindi ko siya nagpakilala. Sabi niya, kilala mo daw siya. Sige, sige. Pinapasok ng utusan si Elias. Hoy, Elias, tuloy ka. Ikaw, Senyor. Dapat may ingat ka. Marami rin yung tao. Halika, mag-usap tayo. Ikaw ang nagsabi niyan sa akin. Marami pang natatago sa likod ng mga natiligid mukha. Isang tao na dilaw kanina. Kung huwag mataka, nakaaway ng kabayo. Ikinalulungkot. Ginalulungkot ko ang pagkamatay ng tao na iyon. Kung buhay siya, natatago na siya. Lagi kayong maganda. Bueno, alis ako. Maraming salamat po. Ako ang dapat magpasalamat. Adios, Senyor. Oh, Senyor. Alam, may barang. Patakbong nanaaw si Kapitan Tiago at Tia Isabel nang may marinig ng busena ng sasakyan sa harap ng bahay. Ang dumating ay si Dr. Tiborcio de Espadania at ang kanyang asawa nito ay si Doctrina Doña Victorina de los Santos de Espadania at si Linares. Ipinakilala ko sa inyo si Don Alfonso Linares de Espadanya. Siya ang inaanak ng kamag-anak ni Padre Damaso at tanging kilalang kalihim ng bawat ministro. Magalang na yumuko ang binata. Ang mga maleta ay dinala sa itaas at sinamahan ni Kapitan Tiago ang mga panauhin sa kanilang silid. Samantalang sila ay nagmemerienda ay dumating si Padre Salvi at si Linares. Ipinakilala ng mga kabit lahat ng titulo na kanyang inimumungkahi sa sarili. Naparito ang Kapitan General kasinungalingan. Maniwala kayo at yan mo po. Sayang, kung mas maaga lang sanang nagkasakit si Clarita. Narinig mo ba, Pinsan? Hindi karaniwang tahanan ang iyong pinanhakan. Sinasabi ko sa iyo, Don Santiago, na ang aming pinsang ito ay kaibigan ng mga duke at ministro at malimit kumain sa bahay ng Conde del Campanario. Hoy, ng Duque de la Torre. Saan ko kaya matatagpuan si Padre Damaso?
May liham akong dala para sa kanya. Siya sana'y sasadyain ko. Sasabahin ko sa iyo ngayon kung may parito na. De Espadanya, tingnan natin si Clarita. Alang-alang lamang sa inyo, ang asawa ko hindi gumagamot kundi sa matataas na tao nung siya'y nasa Madrid pa. Pinulsihan si Don Tiburcio si Maria Clara at tiningnan ang bilat at saka nagtanong ng ilan kasabay sa pag-iiling ng sakit ng ulo. May sakit, ngunit mapagagaling. Sa umaga, iliquin at gatas. Harabe de Altia at 2 pildoras ng Hinagrosa. Gagaling ka, Clarita. Lakasan mo ang iyong loob. Ang sadya namin dito ay ang mapagamot ka. Ipinakilala kita sa aming pinsan. Si Linares ang napipigan sa pagtingin ng mga matang iyon. Nawaring hinahanap niya ang kanyang sarili. Kaya di marinig ang tawag ni Doña Victoria. Linares, nandito na si Padre Damaso. Si Padre Damaso ay tuloy-tuloy sa kapre ng may sakit at sa kahinawakan ng kamay ng dalagang si Maria Clara. Maria, anak ko, hindi ka mamamatay. Namangha si Maria Clara nang idilat ang kanyang mga mata dahil sa namalas niyang anyo ni Padre Damaso. Siya ay lumabas at sa silong ng balag na nakabalkon ni Maria Clara. Si Doña Victorina ay lumapit kay Padre Damaso. Nang ito'y matiwasay, ay ipinakilala niya si Linares. Inaabot niya ang liham, ngunit minasdan siya ni Padre Damaso mula ulo hanggang paa. Ang liham ay binasa na tila hindi maunawaan ng Padre. Kayo inaanak ni Carlitos. May liyang siya na ukol sa iyo, ngunit hindi kita nakilala. Damang, nung hindi ka pa naisilang, umalis na ako ng Espanya. Sinasabing ihanap kita para magpasukan at may asawa. Mapapasukan ay madali lamang. Marunong ka ba magbasa at magsusulat? Ako po ay nag-aaral sa pagkamanananggol sa Universidad ng Central. Diyaskit, di ko akalain para kang ngayon na babae. Ibigan kita ng isang babae. Oo, babae. Hindi naman po ako nagmamadali, Padre. Si Padre Damaso ay lumakad ng panay ng bulong sa isang babae. At wala na ang kanyang kalungkutan, hinatak niya si Linares patungo sa kanya. Halika, kausapin natin si Santiago. Si Linares ay namutla ngunit sumunod din. Si Padre Salvi naman ang humihiling paruot parito na nag-iisip. Samantala si Elias naman ay kinausap ang isang kaibigan sa gubat ng Batangas. Huwag natin iyan na dumanap na dugo, Kapitan. Alam ko tulungan tayo sa Senyor Ibarra. Hindi akong kubisado, lalo na't siya ay mayaman. Lahat ng mamayaman ay ngayon ay wala nang ginagawa. Sila lang ay nagpapayaman. Diyan po ako ng pagkatatakot ko. Na di man mapayapang plano ko. At kung hindi ka magtagumpay, Kung gayon ay lalagay ko ang sarili ko sa iyong sa ilalim iyong pamahalaan. Kung gayon ay ilalagay ko ang sarili ko sa ilalim ng iyong pamamahal. 4 ng araw mula ngayon, dito magawin siya ng San Diego. hihintayin kita, Elias, sa kapayapaan at kalayaan. Magtagumpay ka sana sa mga plano. Okay, go. Samantala sa bahay ni Kapitan Tiago, si Maria Clara at Linares, Sinang at Victoria ay nag-uusap. Gaya kay Ibarra, nagpunta ka pa rin pala sa maraming bansa. Marahil, magkaparehas naman talaga kami ni Ibarra. Ngunit naputol ang kanilang usapan dahil sa pagmumukmuk ni Doña Victoria. Linares, puntahan mo ang Alperes at hamunin mo sila ng sable o... Bakit Doña Victorina? Dahil siya at ang pwerida niya ay nilipat kami. Responsibilidad mong ipagtanggol kami. Kung hindi ay malalaman nila ang tunay mong pagkatao. Manahimik ka muna, Doña Victorina. Biglang sumingit si Kapitan Tiago sa usapan. Hindi siya ipapakasal ni Ibarra, kundi si Linares. Kung gayon ay, ano ang gusto mong mangyayari, Dunya?
Ang pinsan ko na si Linares ay hahamunin ang Alperes. Kung hindi siya pumapayag, huwag mo siyang ipakasal sa iyong anak. Nabigla si Maria Clara sa sinabi ni Doña Victorina. Nalaman na niya ipagkasundo siya kay Linares. Bakit umiiyak si Clarita? Hindi siya nasabihan sa ating pagkasusundo na hindi pakakasalan si Ibarra, kundi si Linares. Patuloy sa kumakatok si Kapitan Tiago sa pintuan ng silid. Ngunit ayaw itong pagbuksan ng dalaga. Tumayo siya at pupunta sa azotea. Nakita niya ang bangkang palapit sa kanilang bahay at nagulat siya sa kanyang nakita. Isang lalaking mukhang paparating sa kanya. Ako nga, nangako ako na paliligayahin ka at ngayon palalayain mo. Natuklasan ko ang gitna ng aking karamdaman sa ang aking tunay na pagkatao. Ang kinikinala ko ama ay hindi ko tunay na ama. Kailangan mo ng katibayan. Totoo ang lahat ang aking stats. May sulat na iwan ang Maria Clara, ikakasal ka na. Isa kang anghel. maligaya ang marinig na pinagdalaan mo ako. Hindi ako magtatagal. No, Malalaman din nila. ikakasal. Hindi ako magtatagal dito. Malalaman din nila na nandito ako. Paalam, Krisostomo. Ayaw niyang iwan ng kasintahan, ngunit kailangan na siyang umalis. Nagbalik na siya sa bangka kung saan naghihintay si Elias para itakas ang kanyang sarili. Maaari mong halikan ang nobya. Para to sa aking Ginoo! Tama na! Elias, ayos ka lang ba?
Hinang at binitawan ibara ang kutsilyo at si Padre Damaso ay mabilis siyang lumayo at nawala. Dagan, oy! Dagan niya! Dagan mo! Dagan na yun! Dagan! Oo, dagan! Dito! Go! Giwan! Nga to rin! Nga to lagi! Ay, si Joey na! Sige, galing! 1, 2, 3, go! Ayaw ba? Dali, tarong. Dili, ana na ba? Ano yun? Ilakaw na. Okay, 1, 2, 3, go!